Hello everyone, once again, this is Rick Reneb. Sa episode nito ng ating baybayin series, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga kudlit na ginagamit sa pagsulat ng baybayin. Ito ang kudlit na ginagamit or isinusulat natin sa taas ng karakter at sa baba ng karakter. Gumagamit din tayo ng kudlit na papuros o yung pinatawag na grama. Pwede din siyang pa-X. At meron din tayong pamudpod na inimbento naman ni Ginoong Postman sa Mindoro. Ang mga kudlit nito ay ginagamit upang tanggalin ang mga patinig sa bawat karakter ng baybayin. Dahil ang baybayin ay isang silabaryo o palapantigang paraan ng pagsulat. Sa pamagitan ng mga kudlit na ito, natatanggal ang tunog na patinig or sa bawat karakter nito. Ito naman ay ang mga kudlit na inilalagay sa taas o sa baba ng bawat karakter upang magkaroon ng tunog na I or U ang bawat karakter. Kung sa taas natin inilalagay ang kudlit, ang karakter ng baybayin ay nagkakaroon ng tunog na I. Halimbawa dito, ito ay nagiging B o B. Kung sa baba naman natin inilalagay ang kudlit, ito ay nagiging U o Bu. At kung wala namang kudlit ang karakter ng baybayin, ito ay mananatiling ba. Ngayon naman ay sumulat tayo ng isang salita na gamit ang mga kudlit. Halimbawa ay ang salitang susi. Paano natin isusulat sa baybayin ang salitang susi? So, ito ay karakter na sa. Hindi siya karakter na S. Dahil sa baybayin, ang pagbasa niyan ay, ang tawag dito ay karakter na sa or sasa. So ito ay karakter na sa. Pwede din natin isulat ang sa ganitong karakter, na nasa Doktrina Kristiyana noong 1593. Pero pwede din natin isulat na ganito, paalon. At depende din sa inyong estilo kung meron kayong mga kanya-kanyang estilo sa pagsulat ng baybayin. Ayan, sulat na natin ngayon ang salitang susi sa baybayin. Ang tawag dito kapag kino-convert natin yung Roman letters into baybayin, ang tawag dyan ay transliteration. Sa English. Transliteration. Ayan, susi. So, lalagyan natin ng kudlit sa baba para siya ay maging su. Ayan. At sa taas naman para siya ay maging si. So ito ay binabasa na susi. Ayan. Susi. Kaya ngayon naman ay gamitin naman natin ang mga kudlit sa pangungusap. I-transliterate natin ang pangungusap na ito. Ayan, i-transliterate natin yung mabait si Pedro sa baybayin. Mabait si Pedro. Ito yung transliterasyon ng mabait si Pedro sa baybayin. Yan lamang po sa araw na ito sa ating baybayin series. Thank you for watching. Please like and share this video para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video dito.